Nagbilad ng daing, sumideline bilang photographer at namangka papunta naman sa basud kasama ang bangkero nating si Por. Pagkagising-gising ko nga ay pinaghanay ko agad sila ng kanilang mga dadaingin dahil sayang nga naman ang araw kung hindi natin agad maiihanay ito at mabibilad. At ang naging teknik nga namin dito ay si Par sa baba at ako naman dito sa taas. Inabot ko sa kanya utay-utay. Iwas laglag, dahan-dahan lang. Medyo nangangaligkig pa nga din at talagang ninenervyos baka mamay manabog. Hindi na daing yun. Magiging sinigang na. Ito nga pala is bagong negosyo ng kapatid ko. Naisip niyang negosyohin dahil nakita niya yata dun sa vlog ko na quality yung pagkakagawa. Pero itong version nga nila is ginawa nilang kakaiba dahil mas masarap ito kaysa dun sa una naming nagawa. Sa madalit sabi, mas balanse ang lahat, ang asim at yung alat. At kung sakali nga napapaibig kayo ay pwede kayong umorder, chat nyo lang siya. Ilalagay ko sa comment section yung kanyang Facebook. At dito nga nagprito na siya ng sample papasampulan daw niya ng patikim yung mga katrabaho niya. Tsaka dito sabi ko mag-iwan ka din naman dito, patikimin mo rin naman kami. At talagang napakasarap nga, approve na approve guys. Promise, i-chat nyo ako, magalit kayo sa akin kung hindi masarap. At sa presyo naman is 30 pesos lamang, is meron ka ng 5 piraso. At yun naman daw 60 pesos is may 12 piraso ka. At sa pagkakaalam ko ay may 100 pesos din siya. Kaso nga lang di ko lang sure kung ilang piraso yun. And soon, magiging available na rin siya sa ating Pagbilao Display Center. Kaya ano pang iniintay nyo? Umorder na rin kayo ng P&K Daing na Isda. At maya-maya nga lamang ay naging photographer naman tayo. Yes po, naging photographer naman tayo sa monthly milestone ng aking inaanak. 9 months old na nga pala si Gab at siya yung anak ng pinsan ko. At 9 months na rin na ako nga yung kanyang photographer. Di nga lang ako basta photographer, ako'y magikero din, nakala nyo baga. Abangan nyo ang resulta. At paglabas ko nga ay napakaraming huli ni tatay. Ibig sabihin kami lang talagang malas ni Por nung nakaraan kaya kakaunti. Okay naman ang ginawa. At dahil marami nga silang huli, naisipan naming mamasyal. Hindi para manghuli ha, mamasyal lang muna. Saka na, aba. Magkakaya si Por, di makaalis Sumangat. Hey. Hindi na pala tuloy. Hindi na tuloy tayo. Sa halip nga na mamasyal kami sa Baywalk, ay dito naman namin kayo ipapasyal sa may Pailaya o tinatawag ng iba na Basud. Pero lalampas kami doon dahil kami dediretso hanggang doon sa dulo yung may hanging bridge na malapit sa may Ikirin o Ikirin na nga mismo yun, di ko sure. Basta doon na yun. Makikita nyo na lang mamaya. Magpalikod tayo. Babangga. Yeah. Ito yung school ng Parang likod ng school ng Parang. Dito dati lango yan tawagin ni Basud. Takas. Dito takasan, lango yan. Yan tatalon pa dyan dito sa punong ito. Bagsak kayo dyan Wala pa ito dating harang, wala pa yan. Baba lang pala, yan Walang harang, wala pang rectrap din yan dati. Takasan lango yan. Isda. Sa lugar ngang ito ay talagang napakatahimik. Tanging simoy lang ng tayong maamoy. Hindi, joke lang. Tanging huni nga lamang ng mga ibon ang maririnig mo. Na siguradong sigurado ko na talaga namang nakakapanlaw puntahan ito kapag gabi na. Pero in other side, nakaka-amaze siya. Kasi one thing is for sure, maraming mga hayop ang naninirahan sa lugar na ito. Malaking bagay na nga rin na hindi nila pinapakailaman o sinisira ang tahanan ng mga hayop, gaya nitong mga nakikita natin.
At maya-maya rin nga lamang ay nandito na tayo malapit sa tulay ng Ikirin. Noong una nga di ako naniniwala sa sinasabi ni Por na meron daw hanging bridge dito. Totoo nga pala, meron nga pala. Hanggat? Hindi, ito yung hanging bridge. Oh. Hanging bridge nga baga. Comment nyo nga at di namin sure kasi di namin masyado nalapitan yan eh. Diyan pala yun eh. Maya-maya nga sumayad na kami sinasakyan dun sa bato. At dito pala mababaw na sa parting ito kaya sabi ko sa inyo, di na namin narating yung mismong dulo, yung tambak baga, yung pinaglalabahan dati namin. Hanggang dito lang kinaya natin. Dun pa yata sa dulo yung tambak na labahan. Sayad na. Wala na. At wala nga kaming choice kundi umuwi na lang. Ito ba sa likod? Anong halaman yun? Mali ang tanong, dapat ay anong puno yun? At ito nga nakikita nyo is tulay papunta sa barangay Pinagbayanan na maraming ang rider ang nalilito dahil pareho siyang may tulay tapos patungo sa Pinagbayanan pareho. Yung tinutukoy ko is tulay sa Ibayo. At ito naman ng tulay na bakal is patungo naman sa barangay Pinagbayanan Central 1, Central 2 hanggang Maruhi na yun. At sa madaling description, itong tulay na to is may riles. At dito na nga natapos ang aming trip. Ikaw, tatanungin kita, anong nagustuhan mong part sa vlog natin ngayon? Paki-comment nga. At kung di ka pa naka-follow, pa-follow, like, and share naman. And happy 4K followers nga rin po pala dito sa pamilyang binuo natin. Oh, bukas ulit ha. Usapan na.